mukhang hindi lamang makikilala si General Torres sa paghuli dito po kina Rodrigo Duterte at Apollo Kibuloy. Kasi kung matatandaan po ninyo mga tol, siya po talaga ang primary instrument sa ating law enforcement authorities kung bakit po nadakip ang mga individual na ating binanggit. Noong August 2024, si Apollo Kibuloy ay naaresto ng ating kapulisan sa pangunguna ni General Nicolas Torre na noon ay Regional Director diyan po sa Davao Region. At nung si Rodrigo Duterte naman ay inaresto noong March 11, 2025, siya naman po ang pinuno ng CIDG. Pero ngayon, mukhang pati asawa po niya huli sa paglabag sa batas trapiko at multa, bayad multa. Pero ang tanong ko dito, sino kaya nagbayad ng multa? Si General Torre din o yung kanyang asawa? Siyempre, conjugal naman ang property ng bawat mag-asawa, no? Kaya kung pera ni General Torre, yan pera din niya ng kanyang asawa. Baka pag-uwi ni General Torre, ano kayang nangyari, ano? Kasi dito po sa ating pag-uusapan ng mga tol, pinost po ni General Torre ang mga sumusunod, ano? Kaya nga po dito po sa ginawa po natin balita sa tulong po ng AI, no? Ito para lang for transparency. AI po ang pinagagawa ko po ng balita, pero binabasa ko po yan bago ko po i-post. Kahanga-hanga po ito pong ginawa ni General Torre. Kasi sabi nga po dito, General Torre, ipinakita ang integridad. Di ba? Alam niyo po yung salitang integridad, ito po yung gagawin mo lagi kung ano yung tama, even kahit walang nakakakita, no? Maganda na rin dito, ipinost na rin ni General Torre para na rin po sa kaalaman ng lahat. Kasi para sa akin mga tol, ito ay senyales ng isang mabuting public servant at higit sa lahat, maiiwasan na po rito yung mga lalapit-lapit, no? Kasi usong-uso po sa kapulisan yon. No, kahit hindi na pulis si General Torre, ngayon lalo siya nasa MMDA siya bilang general manager. Usong-uso, may kakilala ka lang, kamag-anak, lalapit, pakitulungan mo naman ako. Ako noong panahon ko, ang daming ganon. Kaso lang hihiya na rin ako pagka biruin mo, alam mo naman na lumabag sa batas. Kaya madalas tinatabla ko rin o kaya kung may pera ako, sabi ko tulungan na lang kita magbayad ng ticket. Hindi, sa totoo lang sa mga nakakakilala sa akin mga tol. Ganun ako. At salamat at ganun ito pong si General Torre. Higit pa kasi malamang sa malamang kung asawa ko po ang lumabag sa batas trapiko, baka makipag-areglo ko Which is hindi mangyayari. Bakit? Hindi naman marunong magmaneho si Top 5 kaya nagbibiro lang ako Ito, basahin na po natin. General Torre, ipinakita ang integridad. Sariling asawa, pinagmulta sa traffic violations. Aba, talagang nakikita ko na ang isang mabuting senador sa hinaharap Sana mapanood tayo ni General Torre, no? At mapakinggan niya yung panawagan natin na, Sir, tumakbo po kayo sa pagkasenador, talagang susuportahan po namin kayo. Ako, si Top 1, ang buo kong pamilya, susuporta po sa inyo, kasama po. Siyempre, yung katabi ko lagi dito sa ating live streaming na si dating Secretary ng DILG na si Atty. Benhur Abalos, parehas po na napakabuti ng puso ng mga tao na ito mga tol. Hindi lamang po sa paglilingkod sa bayan kung hindi personal po naming naranasan, no? Si Atty. Benhur Abalos, maisingit ko lang, napakabait po nito. At talagang meron po siyang mabuting puso. Sa napakaraming pagkakataon talagang naramdaman po namin yan, no? Hindi po ako ang lumapit. Ibang tao po ang lumapit para sa akin. Salamat kay paring Yayam Dizon, no? Natulungan ako para sa operasyon ng aking asawa. And to be honest with you, nito pong nakaraang pagsubok sa aking kalusugan, nakatulong po ito pong si Secretary Benhur Abalos kasi constant din naman yung komunikasyon namin kahit paano, no? Napakabait talaga ni Secretary Abalos. At ito naman pong si General Torre, napakabait din po nito. No, kaya ngayon, alam niyo na kung paano kayo lalapit kay General Torre. Huwag sa mga ganitong bagay na mayroong paglabag sa batas kasi sigurado tatablahin kayo. Kung yung asawa nga pinagmulta how much more tayo pa kaya? Pero sa ibang bagay, napakamatulungin. No? Si General Torre, ipagmamalaki ko po ito sa inyo nakatulong din po ito. Pati si Secretary Benhur Abalos sa inaanak ko, naalala ninyo yung na-accidente kong inaanak, kulang-kulang 1 milyon ang ginastos po doon. At malaki po ang naitulong.
ng dalawa pong ating pinag-uusapang personalidad. Kaya maraming salamat po talaga sa mga tao po na ito. Ngayon, pinuri ng maraming netizens at kapuri-puri naman talaga ang ginawa ni General Torre, ang ipinakitang integridad ni Nicolas Torre III matapos niyang ibahagi sa social media na kahit ang sarili niyang asawa ay hindi nakalusot sa mga paglabag sa traffic rules. Dapat lang. Pero naku-curious talaga ako ano kayang nangyari pagdating sa bahay. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Torre na tila hindi lamang siya general manager kundi pati general payor ng mga multa ng kanyang asawang si Patricia Jane Perbilio Torre. Ipinakita rin niya ang ilang dokumento ng mga traffic violation bilang patunay na di umaan ito sa normal na proseso. Ayon kay Torre, malinaw ang patakaran sa Metro Manila Development Authority. Walang espesyal na trato kahit pa pamilya ng opisyal ang sangkot. Kaya sa mga nagbabalak po dyan na are-areglo sa batas trapiko ng paglabag po nyo dyan, mag-isip-isip na po kayo. Sigurado tatablahin po kayo rito dahil kung ang asawa nga po dumaan sa proseso, tayo pa kayang mga kakilala lamang o pangkaraniwang individual o kahit kaibigan, hindi uubra. Kasi yun naman talaga ang nararapat. Dapat kapag batas ang pinag-uusapan, wala pong sisinuhin. Yan. Sa MMDA, walang special treatment pagdating sa traffic rules. Kahit asawa ko, dumadaan sa parehong proseso. Yan. Biniro pa niya na naghahanda na raw siya sa latay na maaaring abutin pag-uwi niya sa bahay dahil sa pagbabayad ng mga multa. Para sa maraming netizens, magandang halimbawa ito ng pantay na pagpapatupad ng batas at pagpapakita na kahit ang mga opisyal ng gobyerno at kanilang pamilya ay dapat sumunod sa mga regulasyon sa kalsada. Ang naturang insidente ay tinuring ng ilang bilang simpleng ngunit mahalagang paalala na ang batas ay dapat pantay para sa lahat, anuman ang posisyon sa pamahalaan. O di ba kahanga-hanga mga tol? At ito po yung mga ebidensya ng prosesong pinagdaanan ng kanyang asawa dahil sa paglabag po nito sa batas trapiko. Salamat naman at ipinapakita ni General Nicolas Torre ang magandang ehemplo para sa ating mga kababayang Pilipino. Pero hindi lang naman yan mga tol, napakarami pong mga aktibidad ngayon ni General Torre na kahanga-hanga talaga at makikita nyo naman po yan sa iba't ibang pagkakataon lalong-lalo na dito po sa kanyang Facebook page. At baka isipin po ninyo, nag-away na yung mag-asawa, hindi po siguro. Kasi napakaganda po ng bonding ng dalawa. Nakakatuwa nga po dahil po very active din sa public ito pong kanyang asawa bilang pribadong individual. Mahilig yata sa TikTok, at doon makikita po ninyo yung, makikita nyo po yung sweetness dito po sa dalawa. Alam niyo ang isa po sa mga magagandang katangian ng isang public servant, with due respect sa mga single mom o yung mga hiwalay po sa asawa, pero ito po ang hinahangaan ko sa mga public servant, yung buo ang pamilya. Again mawalang galang na po sa mga hindi po naging matagumpay ang relasyon dahil po sa maraming kadahilanan. Pero ako lamang po yung nag-i-express ng aking paghanga sa mga taong talagang ang relasyon sa isa't isa ay matatag. Mahal na mahal ang isa't isa at nakikita lalo ng publiko. Katulad po, higit sa lahat ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga ako'y lubos na humahanga sa ating Pangulo dahil makikita mo po yung katatagan ng kanyang pamilya. At dito naman po kay Secretary kay General Nicolas Torre, yung katatagan naman po ng kanilang pagsasama, Maraming mga TikTok videos ito pong kanyang asawa at makikita niyo po doon yung sweetness sa relasyon po nila sa isa't isa. Pero dito na tayo pupunta sa mas seryosong usapan at ito po yung interview ni Attorney Dino De Leon kay General Nicolas Torre. Ano ba yung mga ginagawa ngayon ni General Nicolas Torre sa pamumuno niya bilang General Manager sa MMDA? Pakinggan, panoorin po natin ito pong vlog with General Torre, nito pong si Attorney Dino De Leon. May mga pagkakataon na ang batas parang malayo. Parang para lamang sa mayayaman o nasa kapangyarihan. Pero dito sa patas sa batas, inilalapit natin ito sa totoong buhay. Sa trabaho, sa kalsada, sa komunidad, at sa mga karapatang dapat nating alam. Sa bawat episode, makakasama natin ang mga public servants,
thought leaders, at mga miyembro ng civil society para linawin ang mga issue, suriin ang polisiya, at hanapin ang makatarungang solusyon. Oy, mga tol, baka makalimutan ko ha. Ang mga hindi po nagla-like sa programa po natin, mga DDS lang. Kaya kung hindi po kayo DDS, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, ano? Like po tayo. Pero kung pwede niyo rin pong i-share, paki-share niyo na rin po. Tingnan po natin. Meron po tayong manonood ngayon na 797 dito po sa Top 1 Live at iba pa pong mga channels natin sa YouTube at sa Facebook, no? Mag-like po sana kayo sapagkat malaki po ang maitutulong niyan sa ating pong programa. Maraming salamat po sa mga nagla-like. Ang Yamanak, ako po si Terino De Leon, ito ang Patas sa Batas. Ang guest natin ngayon ay ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. Dala niya ang ilang dekada ng karanasan sa pamumuno sa larangan ng pagpapatupad ng batas at pampublikong kaligtasan. Si General Torre ay naging mahalagang bahagi sa pamumuno ng pinaigting ng mga operasyong pangkapulisan laban kay Pastor Apollo Kibuloy na humarap sa mabibigat na aligasyon kabilang ang human trafficking. Naalala niyo yun mga tol? Napaka-untouchable nitong si Apollo Kibuloy, lalong-lalo na sa panahon ni Rodrigo Duterte. Pero dahil po sa panahon po ng Marcos Jr. administration, basta meron kang paglabag sa batas, sigurado swak ka sa oblo. Unfortunately lang sa ilan, nakakapagtago pa sa kasalukuyan. Pero ako, naniniwala ako na aabutin po ng kamay ng batas yan kinalaunan. Dito po sa pangyayari kay Apollo Kibuloy, bakit po ito nahuli? Hindi po kailan na ito po dahil sa kagalingan nito pong si General Torre. Yung kanyang mission-oriented na public service at doon partikular ang kanyang mission, hulihin si Apollo Kibuloy. Hindi siya nagpatinag, no? Kung sino-sino po yung mga humaharang sa landas niya. Pero hindi po siya nagpatinag, lalong-lalo na nung kanya pong inimplement ang warrant of arrest dito po kay Rodrigo Duterte. Kaya ako talaga lubos na humanga kay General Nicolas Torre, mga tol eh. Nung una, sa totoo lang hindi ko masyadong pansin si General Nicolas Torre kahit ako po yung noong naging pulis. Matunog na yan sa aming hanay nung mga panahong iyon. Pero syempre, may sarili akong boss na tinututukan at paniniwala ko itong boss ko ang magaling kumpara dito sa iba. Ganun lang naman yung kanya-kanyang orientation yan dahil mas nakikita mo yung pagtatrabaho ng boss mo Even nung ito po yung naging QCP director, medyo na-opa nga ako dito kay General Torre kasi dahil po doon sa pangyayari ng road rage, di ba? Na inamin niya naman yung kanyang naging pagkukulang dahil nabigyan ng platform yung kalbo. At dahil doon may integridad kasi talaga itong si General Torre, nagbitiw siya. Kusa po siyang nagbitiw bilang QCPD. Akala ko matatapos doon yung magandang direksyon ng kanyang karir sa ating kapulisan, pero nabigyan siya ng pagkakataon muli na maglingkod at doon na nga po bilang pinuno ng Davao Police Provincial Office. I forgot the particular region. Ipaki-comment niyo po diyan kung anong region po ba 'yon. Region 10 po ba 'yon o Region 11 o Region 12? No? Tapos ang nangyari, lumabas ngayon yung warrant of arrest dito po kay Apollo Kibuloy. After so many months, no? With enough intelligence at napasakamay ito nito pong si General Torre at naniwala siya na si Apollo Kibuloy ay nasa Kingdom of Jesus Christ compound. Nanindigan si General Torre kahit sino yung mga humaharang sa kanya at kinalaunan, arestado si Apollo Kibuloy na meron pong kinakaharap na kasong qualified human trafficking at sexual abuse of a minor. Kaya saludo talaga tayo mga tol kay General Torre. No, kahanga-hanga talaga. Lalong-lalo na yung kanyang, although inuulit ko lamang sinasabi ko, pasensya na kayo, gusto ko lamang kasi bigyan ng emphasis dahil narinig ko kay Attorney Dino Gusto ko lang bigyan ng emphasis kung gaano po kagaling sa law enforcement ito pong si General Torre. Even ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang mga nakapaligid dito na mga individual, na mga malalakas ang koneksyon sa gobyerno, kahit ang anak ni Rodrigo Duterte ay kasalukuyang vice presidente, hindi umubra. Hindi sila umubra. March 11, mag-aanibersaryo na yan. Pasado alas 11 ng gabi, inanunsyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang pagdadala kay Rodrigo Duterte kung saan siya po nakakulong ngayon sa Hague, Netherlands. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Sexual abuse at iba pang seryosong kasong kriminal na umani ng pambansa at pandaigdigang pagsusuri.
Pinangunahan din niya ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa mga high-level na operasyon na may kaugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ng pagdinig sa at proseso sa International Criminal Court. Managing an operations of this magnitude demanded strict adherence to legal protocols, constitutional safeguards, and calibrated security measures given the political sensitivity and national implications involved. Samahan niyo ako sa pagbati sa General Manager ng MDA, si General Nicolas Torre III. Welcome, General Torre, dito sa ating programa tawag na Patas sa Batas. So, kamusta po kayo? Maraming salamat, Attorney Dino, for having me here. I'm okay. Absolute pleasure. Pleasure for you to have you here. By the way, kung gusto niyo pong mapanood yung maayos na video, kasi reaction video po itong ginagawa natin, pwede niyo pong panoorin niya ng direkta sa channel. Mukhang bago pa lamang sa pagbablog si Atty. Dino De Leon, ano? Kasi ang kanyang subscriber ay nasa 2,730 pa lamang. Kaya isubscribe nyo na din po siya kahit dilaw. Ang mahalaga kasi meron tayong natututunan. No, yun ang pinakapunto natin kung bakit po tayo nag-i-interact dito po sa social media. Hindi lamang po para mag-chismis. No, maraming kasing chismoso talaga. Pansinin po ninyo kung ang talakayan po ay about chismis, ang dami-daming nanonood. Pero dapat mas mahalaga po ang kaukulang impormasyon at sa pamamagitan po ng mga merong expertise sa bawat field na kanilang profesyon ay dapat nakakakuha po tayo ng tamang kaalaman sa mga bagay-bagay, ano? At isa po itong si Atty. Dino De Leon, although dilaw po ito, pero marami naman po talaga tayong malalaman, particular sa batas, kapag nakapollow po kayo sa kanya. Kaya i-subscribe ninyo kung gusto niyo, pero ito nga po yung vlog with General Torre naka-upload po sa kanyang channel na Atty. Dino De Leon na meron pong title Patas sa Batas with General Torre. Tuloy po tayo sa pakikinig, mga tol. Kamusta naman ang pagsisimula ninyo sa MMDA? But it's okay. It's my second month. So, I'm doing well. Okay ang pakiramdam. And I think I'm transitioning from the PNP to the MMDA. Well, Okay, saan pangungusap ang pinakamalaking problema sa Metro Manila na gusto ninyong ayusin agad? boxing na lang tayo. Masadali yun. Speaking of boxing, napaka-successful ng event na yon. No, alam po ninyo yung tinutukoy na yan ni General Torre last year. Yan po yung paghahamon ni Baste Duterte at nakita po ito ni General Torre bilang magandang pagkakataon na makatulong sa ating mga kababayang Pilipino, partikular sa mga nasalanta po ng kalamidad. Kaya ginawa niya po itong challenge ni Baste Duterte para sa isang fundraising. Ngunit hindi po lumaban. Ito pong si Baste Duterte, no? At dahil po diyan, kahapon maisingit ko na po ito. Yung isang DDS naman, in fairness naman sa kanya, lumaban sa hamon ng boxing. Bugbog. Kilala niyo kung sino yung tinutukoy ko, mga tol, na bugbog? Eto, panoorin po natin. Lumaban sa boxing si Kiko Barsaga, ang suspendidong kongresista. Maisingit ko lang ito kasi pinag-usapan ni General Torre at Atty. Dino boxing no? Tapos, ang sinasabi ay doon na to kung totoo, PBBM supporter daw ito. Kaya gigil na gigil. Tingnan ninyo. Panoorin niyo. Enjoy muna natin yung boxing Gusto ko makita kung paano ginulpi itong si Barsaga. Hindi naman gulpe, pero ang daming tama sa mukha, mga tol. Yung nakapula, si Kiko Barsaga. No? Yung naka-blue, sinasabing PBBM supporter daw to.
Puro mukha tama ni Barsaga. Siguro naiisip nitong PBBM supporter, walang hiya ka. Lagi mong ginagago ang Pangulo Ito sa'yo puro tapol sa mukha eh. Ano? Ano kaya kung natuloy yung laban ni General Torre? Ano mga tolo? Yan, tapol na naman si Barsag. Tapol na naman, no? Mabibilangan. Ilang beses mabibilangan niya. Maya-maya malalaman nyo kung sino mananalo. Hindi, panalo po dyan si PBBM supporter. Panalo. Nabilangan si Kiko Barsaga, no? Ano kaya, ganyan din ang nangyari siguro kay Baste Duterte kung nagkataon. Praktisado si General Torre, eh. Nakakita tayo ng kongresistang bubog. Pero bilib din ako sa tapang may puso rin itong si Kiko Barsaga. Sa bagay, laro niya naman yan mga tol. Nagpa-practice talaga siya ng boxing. Kaso lang hindi umubra Kita niyo naman sa stance nung nung kalaban niya. Tingnan niyo yung tindig nung kalaban niya. Talagang boxer ang datingan eh. Si Kiko Barsaga, tingnan niyo ang pagkakahanay ng kanyang mga paa. Parang wala lang eh. Bilang! First time ko ito mapanood kahapon, tuwang-tuwa ako eh. Kitang-kita akong binubugbog si Barsaga eh. Sige. Tama na tayo dyan. Panalo dyan mga tol. Panalo dyan yung PBBM supporter. Ito i-anunsyo dito, panalo. Talo si Barsaga. Dalawang beses ba mamatamaan sa mukha at mabilangan eh. Ano? O ngayon, balik po tayo dito kina General Torre. Pakinggan po natin. Naisingit ko lang kasi natanong eh. Tapos sumagot si General Torre about mas madali daw yung boxing eh. Mas madali yung boxing. But, you know, Manila is a very complex city. 17 LGUs working together. 11 to 12 million people with all this almost 500,000 cars traversing EDSA every day. So, very complex ang trabaho niyan. Kaya pag tinanong mo ko dyan kung ano pinakamalaking trabaho na gusto natin gawin. Pero hindi natin may pangako. Ang success talaga kaagad-agad. Una, traffic. Tapos paparating ngayon yung baha. This coming rainy season, expect natin ng mga bagyo. So, yan ang isa sa mga priority natin. And of course, nakita natin sa ngayon, isa sa mga tinitingnan ko, yung quality of hangin dito sa Metro Manila. Dapat erase na natin ang alarm. Kaya nga nagpupush na ako talaga ng bike to work para mabawasan. Maganda tong advokasya ni General Torre ngayon, mga tol, yung bike to work, no? Kasi kung ako, ang trabaho ko nasa labas, nandito lang ako sa bahay araw-araw magbabike din ako. No? Kasi malaking tulong unang-una sa kalusugan ng isang tao. Alam naman natin na kapag ka ikaw ay mahilig sa pagbabike, nagkakaroon ka ng regular physical exercise, no? Kung daily ka nagbabike, daily din niya napapalakas ang pangangatawan mo. At higit sa lahat, yung epekto po nito sa environment, instead na gumagamit ka ng motor vehicle na nag-e-emit po ng pollution,
malinis na hangin ang kapalit nito kapag ka nagbabay ka, katulad po ng ina-advocate nitong si General Torre. At ang sinusunog nating fossil fuels, bawasan ng konti ang ating carbon footprints. Para sa mga kinakalam, General, paano ang interface ng MMDA at saka yung ating mga Metro Manila mayors? Ano bang nagiging relasyon ninyo? Gaano kayo kadalas nag-meet? Di ba? Paano ba yung pag-uusap ninyo para mas magiging sigurado tayo na okay yung pag-respond sa araw-araw? Meron din ang Metro Manila Council. Okay. Compose yan ng lahat ng mayors ng Metro Manila. At nag-i-elect yan sila ng isang president. Ang president sa ngayon is si San Juan Mayor Francis Zamora. Pero yung Metro Manila Council, andyan din ang ating chairman ng MMDA. So, dyan sa portion na yan, ng policy making, ginagawa ng Metro Manila Council na nag-execute dyan ng MMDA. Okay. Sa pag nag-execute niyan, yung coordination, gaano sila kadalas mag-meet yung Metro Manila Council? Supposedly yan, ideally dapat monthly yan eh. Pero ngayon, quarterly, nag-meet yan. Or pag may mga pressing concerns, nakakapagpatawag naman ng presidente anytime. And as General Manager, naupo ka, General, ano yung sinasabi mong unang 3 pinaka-importante na gusto mong tugunan? Sabi mo kanina, kasama ba dyan yung quality ng hangin? Yeah. Oo. Traffic? Traffic. Kamusta ang solusyon sa traffic? Ano bang mga nakikita natin mga unang mga bagay na kailangan gawin para dyan sa traffic? Na magsimula ako sa MMDA noong December, itim pa ang buhok ko ngayon, tingnan nyo. Nasiisipa ang traffic. Kasi nga sa traffic, kasama na yung puting usok ng mga sasakyan. Ayan, napunta na sa buhok ko ang marami dyan. Pero, traffic, baha, garbage. Tapos quality ng... Quality ng hangin. Bilang 3. Yun yung 4 natin na kailangan solusyon. Napakarami pa ng dapat ay urban blight. Ito kasi ang areas of concern ng MDA. Yung coordination. Andun kasama ang urban blight, greening, peace and order kasama dyan. So, basically, the whole latitude of governance sa Metro Manila. And even peace and order, Yeah, may portion ng peace and order sa public safety, sa MMDA. Paano naging, anong role exactly ng MMDA pagdating sa public safety? Because that's new to me. Akala ko pagdating sa public safety, di ba, merong all LGU, tsaka merong police. Pagdating sa MMDA, ano yung role niya doon sa public safety? Sa Metro Manila Council, nandyan ang NCRPO. Executive members ng NCRPO. Andyan ang Bureau of Fire, Bureau of Jail Management and Penology. Andyan yung Coast Guard, ini-invite sila because part ng Metro Manila Council ang DOTR and the other agencies na may concern sa Metro Manila. And ang nag-chair ng Metro Manila Council is the chairman. And then the general manager also attends that? Or is Yeah, that's part of MMDA. Pero in between them, ang Metro Manila Council mayroong presidente na ina-elect at yan si Francis Zamora. I see. Sa bagong MMDA, naging bahagi kayo ng PNP leadership and alam naman natin na isa sa shortest but very colorful stint, no? ang inyong leadership sa PNP. Ano? I agree. No? Almost or more or less 80 days si General Nicolas Torre sa kanyang posisyon bilang Chief PNP. Pero alam niyo mga tol, doon po sa almost 3 months na panunungkulan niya bilang hepe ng PNP, nakita po natin yung epekto na visible sa publiko. Kayo na mga lumalabas sa publiko, no? Ako from time to time, bihira nga ako lumabas, pero imposible naman na coincidence lang 'yon. Pero every time na lalabas ako with my family, nakikita ko talaga yung presence ng ating kapulisan sa bawat kanto halos eh. No, makikita ninyo na talagang visible. At ang maganda dito mga tol, nung panahon ni General Torre, hindi rin nagrereklamo ang mga pulis. Bakit ko nasabi yan? May mga kakilala ko estudyante, kasamahan ko dati sa serbisyo. Kasi naging maayos po yung shift rotation nila. No? Umiral talaga sa panunungkulan ni General Torre na focus kayo sa trabaho ninyo pero meron kayong sapat na pahinga para kinabukasan makapagtrabaho kayo ng maayos. 8 hours duty which is the ideal duty talaga ng ating kapulisan, and the rest, syempre, para na rin sa kanilang pamilya. Pero wag niyong i-compromise yung inyong area of responsibility. Pansinin niyo without comparing, I hope hindi tayo maikumpara itong pinag-uusapan natin. Pero doon sa almost 3 buwan na yan na panunungkulan ni General Torre, halos walang sensational cases of crime commission. I-correct niyo ako kung mali ako. Pero sa aking obserbasyon, medyo talagang napakatahimik. Kung hindi man, wala namang perpektong lipunan Pero may mga krimen din na nangyayari. Pero kung ikukumpara mo sa mga nakalipas na panahon, na ikumpara ko na tuloy, no?
I could say na talagang maayos ang pamumuno ni General Torre. Higit sa lahat mga tol, yung epekto nito sa publiko. Na ibalik, siguro kung meron mang chief PNP na sumunod sa yapak nito pong si ngayon Senador Panfilo Ping Lacson, na naibalik ang tiwala ng maraming mga Pilipino sa ating kapulisan, nakikita ko si General Torre isa doon. No? O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Ano ang pinakamahalagang leadership principle na pinangahawakan ninyo sa public service, lalo na dating kayong PNP chief? Mula nun hanggang ngayon, I always lead by example. I lead my men from the front. I make sure that wala akong inuutos na hindi ko kayang gawin. So, ibig sabihin, pag inuutos kong gawin ito, pag hindi niya magawa, I can show him or... Naalala ko yung boss ko eh. Ganyan din yung paniniwala, ano? Sabi niya sa akin lagi, Randy, kasi malaki tiwala sa... Ito, medyo bubuhatin ko sarili ko ah. Malaki tiwala sa akin ng boss ko eh, nung mga panahon na yon. Pagka official ka na, lagi mong tatandaan na bago mo iutos sa tauhan mo ang isang bagay, dapat kaya mong gawin. No? Si Sir Masungsong, yung namayapa ko pong boss, class 97. Si General Torre, class 93. Hindi na sila nagpang-abot sa academy. Pero nagkasama sila sa dito sa Region 4A. No? Alam ko nagpang-abot tong dalawa eh. Sa Region 4A. Bago ma-assign ng AKG yung boss ko at doon na po na-disgrasya sa isang police operation. Noong mga panahon naman na yon, hindi ako nakasama kasi ako po yung nagtayo ng review center at puro problema talaga ako. Nagpaalam ako sa boss ko na, sir, di mo na ako makakasama sa AKG dahil nagtayo ako ng negosyo, review center. In fact, yun nga yung naging kapalit ng serbisyo ko. Ano? Kaya pag binabalikan ko yun, naalala ko lamang. Pero i-set aside na natin dahil malalayo tayo sa topic, balik po tayo dito sa sinasabi ni General Torre na kung mag-uutos ka sa iyong tauhan, dapat kaya mong gawin. Ibig sabihin, to lead by example. kung paano gagawin that. This is the way that I want it done. Wow. So leadership by example, dapat kaya niyong gawin. Yes. Bago niyo iutos, kaya niyong gawin. That's very unique, no? Kasi nakita natin ang dami ng mga inuutos pero hindi kayang gawin. Pero para sa inyo, kailangan kaya ni General Torre. Mahirap kasing iutos ang isang bagay na inuutos mo din hindi mo kayang gawin. Inuutos mo din na delegate mo kasi marami kang pressing concerns. At pag ang isang tao mo ay hindi maka-keep up sa inuutos mo, you must be able to mentor. Mentoring leadership ang kailangan dyan. So, kasi paano ma-expect ang compliance kung ikaw mismo hindi mo ma-comply ang inuutos mo? So, baka naman ang inuutos mo ay wala na sa wisyo at imposible na nga naman talaga ang utos na yan at hindi mo na kayang gawin. So, medyo haluan natin ng politika at dyan ako natatakot para kay Sara Duterte. Kasi maraming hindi kayang gawin si Sara Duterte na alam ko iuutos niya lang sa kanyang mga tauhan, mga tol. No? Katulad nung sinasabi niya ngayon, madali lang daw magpadala ng eroplano. My goodness! Ano, iuutos niya lang doon sa kanyang tauhan. Kaya siya gumawa kaya nun, baka hindi niya kayang gawin. No? At nakita rin naman natin sa pamumuno niya sa Department of Education, inamin niya mismo. Hindi niya ma-review yung mga bagay-bagay sa Department of Education kasi hindi niya alam ang gagawin. Inamin ni Sara Duterte yun. Baka sabihin niyo, sinisiraan ko siya. Inamin niya talaga during committee hearing yata yun na hindi niya ma-review yung mga recommendations o kung ano man inilalatag sa kanyang opisina bilang Deputy Secretary kasi hindi niya alam. Hindi ka dapat mamuno kung hindi mo alam, di ba? Ganun lang naman kasimple yon. At sa City of Davao, alam din naman natin kung sino ang namumuno doon nung panahon ng panunungkulan niya. No? Alisin mo si Attorney Zuleika Lopez sa tabi niya. Ewan ko kung ano mangyari sa pamumuno nito pong si Sara Duterte. Kaya nung nakulong si Zuleika Lopez sa House of Representatives, nag-meltdown itong si Sara Duterte. Kasi talagang lumalabas sa parang ito yung kanyang utak at kamay sa pamumuno. No? Parang nagiging front lang itong si Sara Duterte. you have to make sure that everything that in-order mo, kaya mong i-execute. Pag hindi kayang i-execute ng taong pinagtrabaho mo. And sabi mo kanina, leadership by example, nung isa kayo naging instrumental, sabi nga nila kung hindi daw kayo siguro yung nag-serve ng warrant of arrest kay Kibuloy at kay General Duterte, baka hindi naging posible. Ano naman natin kung ano sila kapag... Di ba?
Yon ang pinakamagandang halimbawa. Kung hindi mismo si General Torre ang nag-serve ng warrant of arrest kay Apollo Kibuloy at kay Rodrigo Duterte, malamang hindi mangyayari yung mga arrest na yun, mga tol. Mai-intimidate kasi. Lalong-lalo na kung pangkaraniwang ranggo lamang ang harap sa dating Pangulo. No? Nanindigan si General Torre. Sabi ni General Torre, hindi ko man maalala yung partikular na salita, pero pwedeng daanin sa mapayapang kaparaanan or sa pwersahang paraan. Alam nyo na kung ano ang ibig sabihin nun. Di ba? Mapayapa, susuko, which is gano'n naman ang nangyari. Kung pwersahan, gagamitin ng reasonable pwersa. Kasi karapatan naman po yun ng ating otoridad. No? Yan po ay kanilang authority na partikular kapag may warrant of arrest to use reasonable force para po ma-implement yung warrant of arrest doon po sa taong subject ng warrant. Makapangyarihan, no? Even until now, ano bang nag-push sa inyo na, at ano ba nangyari at kung kwentuhan nyo kami, kayo ba kagad ang inatasan, inako nyo ba, kung paano yung service na yan, how did it end up to, end up in your lap, basically to serve these most controversial figures with the arrest warrants? Yung kay Pastor Apollo Kibuloy, na napunta sa akin ang task nung ako ay ma-designate na regional director ng Davao Region. May previous na regional director doon and there was an operation under that sting at hindi nila na-serve ang warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. So, there was a change in leadership, ako na-designate. So, ako. Salamat, Dang, naalala mo yung eksaktong salita, ano? Sabi niya, we can do it your way or my way. Yun po ang ibig sabihin po nun. No? Na ang way ni General Torre ay to use reasonable force. Ganun lang naman kasimple yun eh. To surrender is your way. At ganun naman ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa huli, nung una pala, ito naman din si Apollo Kibuloy. Biruin ninyo, pinpointed na yung location ni Apollo Kibuloy. Nagtatago doon po sa building. No? Pinalibutan ng nasa 4,000 kapulisan, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, O ganun karami para lamang mahuli itong si Apollo Kibuloy. At lahat yon nagmaterialize dahil po sa magaling na pamumuno nito pong si General Torre. Ang nagtrabaho. And sa kay President Duterte naman, ex-President Duterte, I'm the head of the Criminal Investigation and Detection Group. At sa PNP, ang prime na unit na nagsiserve ng mga warrants of arrest, ang CIDG. So, sa status naman ni ex-President Duterte, I have to really do it personally, considering na maraming mga tao, syempre, sa mga tao ko, na magko-question bakit iba ang inutusan ko, andyan naman ako. And then, kung inayaw ko to, at ang gagawa ng kasunod nun, PNP na. Pero yung mga oras na yun, bago nyo i-implement, ano nasa isipan nyo? Tumatakbo sa isipan ng isang General Torre. Bago ang implementation, iniisip nyo parang paano ko kaya ito isa-serve? At syempre, problema meron sa oras ng service. In both cases, no, kay Pastor Apollo Kibuloy at saka kay ex-President Duterte, ako'y naniniwala na dapat i-serve ang warrant. Ako'y naniniwala na valido ang warrant. So, yun ang pinaka-importante sa lahat doon. Kaya I'm very confident na pag sinunod ko lang yung mga proseso sa pag-serve ng warrant, yung mga procedures nun. Kasi cut-and-dry naman yan eh. Nakasulat naman kung paano mo i-serve. Nakasulat talaga sa procedure yun eh. So, I'm very confident na I'm standing on the very solid foundation. Pero itong mga oras na yan, syempre, akatang procedure pero hindi ordinaryong tao ang sinaserve ninyo, di ba? In fact, pinapanood namin kung paano yung pag-serve ninyo. Ang daming mind games ng mga oras na yun. Noong mga oras na siniserve ninyo na yung arrest warrant, doon muna tayo pa President Duterte. May kababa? May takot? Anong nararamdaman isang General Torre while it was all happening? And how do you keep your composure? Kasi, di ba, ang mataas mga opisyal na yung mga kinakaharap ninyo, si Executive Secretary Medaldea at pinusasan ninyo. Tama ba? Ang recollection ko. Di ba? Anong nararamdaman isang General Torre habang nangyayari yung mga oras na yun? Sa mga pinaka-critical kong trabaho, maniwala ka sa kanila hindi. Merong video clip dyan sa YouTube na paborito ko. Yung opening sword fight ni Heath Ledger at saka yung siya yung nagtuturo siya sa first night. Ayun. Ano sinabi niya nun? Ano ba? Ano sinabi niya nun? He's so very skilled siya. Lahat. So, nung last na tinalo niya yung isa sa exhibition fight, gusto maging estudyante niya. Turuan mo ako, sabi niya. Turuan mo ako. Kung paano ang ginagawa mo, bakit lahat na lang tinatalo mo? So, sabi si Heath Ledger,
First, you have to anticipate your enemy. You must know what is next move. I can do that, sabi ng tao. Then, you must be aware, sabi ni Head Ledger, of that moment where you can seize victory and you must be able to take it. I can do that, sabi ng kanyang gustong maging disipulo niya. You must not care whether you live or die. Ano sagot? You know, so- Pero do you believe in that philosophy while you were, parang whatever happens, you will carry out the mission, diba? Whether, and have you come to accept the fact na it can cost you your life every single time that you do a mission? diba? Araw-araw natin, every Monday, kinakanta ang mamatay ng dahil sa'yo. Di, lip service lang yan. Pag hindi ka, lip service ba yun? Kinakanta natin lahat ng mga Pilipinay na. Everybody dies. Di ba? So, I don't know. But it's me. Sa tingin ko naman, calculated naman ang mga risk. It's all calculated. Calculated ang risk. Hindi naman yung ibig sabihin suicidal ang pag-iisip. Wala naman ganun. Kung sa atin is, ano ba ang dapat gawin sa panahon ito? Gaya ng sa dalawang arrest. Ano magiging consequences dito? Ano ang ready kang itaya para gawin ito? Well, lagi natin sinasabi, pagpatupad natin ng batas, nakalagay sa PNP HIM, patay-patay ang pagpapatupad ng batas. Ito na, pakita mo na, patay-patay ang pagpapatupad ng batas. At nag-isip ka pa rin, syempre. But, you know, in my whole career, my family has been supportive of me. At alam naman nila na ito ang trabaho. Literal na sinasabi nga palagi na pag lumabas ka sa pintuan, ang isang paa mo ay nasa loob na ng hukay. So, well, hindi lip service yun. We live it, as for me, I want to live it every day. Yung, alam naman natin mga nature ng mga Duterte. Di ba, hindi nyo ba naisip? Di ba na lumapi sa isip ninyo na there will be retaliation kay General Torre kung sakali they're given a chance? Andun yun, palagi may assumption na ganun. So, we manage the risk, we manage the threats. Meron man tayong paraan para at least neutralize or mitigate ang ganung mga threats. Pero handa, hindi yung lip service, no? Of course, hindi lip service yan. Kung meron kayong isang bagay na nakuha ninyo sa PNP na prinsipyo na pwede ninyong ipagpatuloy sa MMDA, ano po yun? Well, yun, the leadership style na I lead from the front. I show my people how it's done if they are confused on how a thing should be done. So, nandun ako sa ganung leadership na kailangan hands-on. Kailangan walk the streets. Kaya yung ngayon, sinasabi nga natin, pinopromote natin ang bike to work. Bisikleta tayo, which is hindi naman bago sa akin kasi 2010 pa lang, 2007. Nagbibisikleta na ako on the streets. At kapalad ko yun, ha? Going to work. Kapalad ko yun, sabi niyo, kung may shower doon sa work, mas madali bang, mas papiliin ba nating mag-bike na lang, di ba? Papunta ako rito ngayon, dinaanan ko na ang aming shower room. Tapos na ang shower room ng MMDA. Ipopost ko na sa aking Mga tol, pakinggan na lamang muna natin ha kasi mas feel kung patuloy na pakinggan yung mga sinasabi ni General Torre kaysa i-interrupt ko sa aking reaksyon. Kaya pasensya na kayo kung hindi muna ako nagsasalita ha. Makinig lang muna tayo. Napakaganda po ng mga sinasabi ni General Torre dito. Siyempre, dahil sa mga katanungan din itong si Atty. Dino De Leon. website, sa aking Facebook page para ipakita ang compliance ng MMDA sa bagay na ito. And Kasi personal po kasi ko tayo. And when you do the, sige, nag-bike kayo, di ba? Papunta sa work? May nakita ko, nag-bike kayo papunta sa work. Palagi. Palagi. And then, kamusta? Siyempre, dahil kayo mismo ay nagbabike to work. Sabi nga nila sa Singapore, kaya daw maganda yung mga public transportation kasi the officials themselves take the public transportation. Siguro, ang laki na ng change ng bike lane. Siguro kayo mismo nagbabike to work kasi no less than the general manager of the MMDA dumadaan dyan sa bike lane. So, kamusta? Tinitingnan nyo ba? Gumanda ba? Ano sa inyong palagay? Nakikita ko ang challenges ng everyday commuter na nagbabike to work. Nakita ko at naramdaman ko at first hand experience ko ang mga challenges gaya halimbawa ng mga ibang motorista na ayaw respetuhin ang bike lane at may mga motor at may mga sasakyan na pumapasok. Naiintindihan ko rin minsan from the point of view ng motor at saka ng four wheels kung bakit natatapakan at nakakain nila ang bike lane. Kasi nga sobrang traffic nga naman, may mga ganong klaseng. So, nababalanse ko by my experience kung ano ang pag-iisip ng both sides. So, at least I can approach the policy-making process with confidence. Because aside from the empirical data na meron tayo, based sa mga nakuha natin sa iba-ibang mga ahensya, gaya ng sa UP National Center for Transportation Studies, at saka yung sa Project NOAA ng UP rin, at saka sa DOST, may pag-asa rin tayo na pinagkukuha ng iba-ibang mga data, ay meron din akong personal experience na pwedeng ma-inject sa policy-making process. Ang ganda, ang ganda. I'm so happy na you've said na
batay sa datos, ang action, hindi lang sa whim, hindi lang sa kagustuhan. Yeah. But at the same time, you also have the experiential side. Yeah. Yung fact na kayo mismo, magamit ang bike lane. Nagko-commute po ba kayo? Parte ba ng trabaho ngayon ng MMDA na sumakay ng bus, ng MRT, yung mga tao ng MMDA, ginagawa ba yan? Until now sa aking stint sa MMDA, hindi pa ako nakapag-take ng public transport. Okay, admittedly. Pero before, nung chief of police ako ng Batangas, I rarely use traveling from Batangas to Manila. Or nung ako'y na-assign naman sa Mabalacat, Mapanga, or dito sa Campo Libas to Manila. Hindi. Nag-iwan lang ako ng sasakyan dito sa Manila na nagagamit ko pag andito ako sa Manila. Pero in between, I take the bus. So, nagko-commute? Nakatulog ka pa. And it's very safe, no? The bus is very safe. Ganun din sa Metro Manila. Ngayon kasi, dahil nag-iinit pa lang kayo, inuna ninyo ang pagbabike, pero definitely, parte ng prinsipyo ninyo bilang, sabi nyo kanina, data and experience is of course to also do the daily commute. Yeah, of course. Doon natin personal na ma-validate kung tama ba ang data na nababasa natin. At talagang magkaroon din tayo ng, we put ourselves as public servants, we put ourselves in the shoes of the people that we serve. Para makita rin natin ang perspective nila. Ilang taon kayo nag-police? 34. 34. Siyempre, 34 years ka sa police. And then 2 months ka ngayon sa isang ahensya ng pamahalaan. No? Ano yung nag-ibang hindi kayo, nanibago ba kayo? Ano yung pinakamalaking adjustment na kailangan ninyong gawin bilang transitioning from 34 years? 34 years. 34 years in the police and then right now as general manager of the MMDA. May transition, may konting difference, pero hindi deal breaker. Hindi siya deal breaker. Ang ganoon pa rin kasi, ang leadership kasi, at nandun nag-mix ang pagiging leader at pagiging manager mo. So, you have to really find that delicate balance between being just a manager and being a leader that will who will inspire people to be with you as you accomplish the mission. Iba yung manager lang at saka iba yung pure leader lang. Kailangan may balance yun. Sa MMDA General, ano yung pinakamalaking bottleneck issue na sa tingin ninyo unfairly na attribute sa MMDA? Pero ba gano'n na parang pinabibitangan na naman yung MMDA, hindi na makasala ng MMDA yan. Ano kaya yung kung if there are 1, 2, or 3 issues sa tingin ninyo, unfairly sinasabi kasalanan ng MMDA? Well, wala naman. Sa tingin ko naman sa ngayon, wala namang total na nagpuput ng blame sa MMDA. The agency is, I believe, is acceptable to almost all sectors. Ngayon, pwedeng mapupulaan dahil pag talagang humigpit ang traffic, talagang pag nagkaroon ng gridlock, sasabihin, MMDA kasi, ganito. It's all fair. Those are all fair comments. Dahil tanggap naman natin yun na ang ating mga kababayan ay may karapatan na pulaan din at pansinin ang performance ng ahensya. So kami naman, together with Chairman Artes, we're just doing our very damn best to make sure na itong mga kababayan natin ay nasiservisyon natin in accordance sa 7 areas ng concern ng MMDA. And speaking of traffic, ano yung gusto ninyo maging pinaka-visible na improvement under your term, under your stint as general manager of the MMDA na feasible na gusto ninyong makita ng tao in terms of improvement or in terms of yung bagong sense of discipline sa kalye? For one, gusto kong ang culture towards active mobility. Mag-iba na dapat ang pagtingin kasi, to promote a system or culture, may mga iba-ibang components. Number one is yung batas. Yung batas na nag-govern dyan. Medyo yun ang magbibigay ng direksyon at ng latitude at ng limits ng kultura na gusto mong gawin. Then, the engineering part, architecture. So, if you want to change behavior, if you want to design a behavior, you can do it by, proper engineering, proper layout, proper architecture ng community. So, gusto mo ang tao ay dadaan dito sa pedestrian lane na to, edi kahulong sila dito sa pedestrian lane na to, na wala na silang ibang option. Unless talagang, gaya ng walang tawiran, nakamamatay. At talagang wala ka na magawa talaga doon. Tawid pa rin. Tapos galit pa pag nabangga eh. Talaga ng sign eh. So, ang second and third yan, yung market forces, ang tao. So, ang tao, titingnan natin na kasama yan sa ating mga elementong dapat tinitingnan kung gusto nating mag-establish na isang system or culture. Kasi titingnan din natin ang mga needs nila, tingnan natin ang mga priorities nila, tingnan natin ang mga feelings nila, kung ano man ang mga values nila. And of course, yung culture in itself, yung norms, culture ng tao na dapat acceptable ba? There are things that you want to shape. There are things that you want to change. Ang impact ba nito or acceptability nito is tingnan mo rin yung target audience. So, on my part, ang isa sa mga gusto kong as general manager, gusto kong matingnan makita yung pag-change towards active mobility na pag ikaw ay nagbibisikleta o ikaw ay naglalakad papunta opisina, hindi ito pag mahirap. Di ba? Kasi
may isang experience ako before na may sa opisina na pinapasukan ko, hindi ko na sabihin. Ang tricycle na pinagsasakyan nila is mga 300 meters away. 9 pesos 2009, 9 pesos 3 minutes. Pero sumasakay sila sa tricycle for a 200, 300 meters na biyahe. Tinanong ko, bakit ito nagta-tricycle pa? Pwede namang lakarin yan. Correct. Oo, mas maganda pa sa puso yun, di ba? Kaya naman sa sabihin nila, wala akong pera. Mm. Sige, ito yung sino namin, ito yung playground. Pagpasok sa, pagdating sa gate, binantayan mo yung mga bumababa ng tricycle, marami pala kayong pera. Ayaw mag-exercise, ayaw maglakad. Sige, dito ako dumaan sa playground. And yan, kumalat na naman si Tore. Sira ulo na naman, may salting na naman, nagbabantay na naman. Sige, maglakad na lang kayo, sayang lang kayo yung pamasahin nyo. So, after that, na-change yun, part ng engineering yun. Yung perception din, no? Yung perception kung paano nila tatanggapin yung policy at saka anong tingin ng sabay ng Pilipino doon sa polisiya. No? So, part ng engineering yun, napilitan na force sila maglakad. Until now, naririnig ko is marami na naglalakad talaga. So, that's one system na I'm proud to say na gusto ko sanang ma-replicate dito sa state ko sa MMDA sa buong Metro Manila. Dito akong dalawang particular na ako advocacy, no? Kasi usually, my party also based abroad, no? And then ako kumpara ko yung states ng Metro Manila. So una, General, anong balak natin to make sure na walkable ang streets ng Metro Manila? Kasi kahit gusto ko maglakad minsan, parang hindi ka makapaglakad. Dahil hindi naman maganda yung hindi patag, hindi safe, madumi, ang daming pupo. Alam mo yun, hindi attractive na maglakad sa Pilipinas. And how do we change that? Ano kaya yung maaaring gawin ng MMDA para mapalitan yun? So doon muna tayo, and then meron akong pangalawa na particular advocacy ko and then tatuloy ko kung ano kaya ang idea ninyo para masagot yun. So doon muna tayo sa making Walking and biking, magpinsan yan. Both anti-mobility. Totoo yan. There are lots of reasons para huwag na lang mag-bike at huwag na lang maglakad. Because, andyan, potholes, delikado, mga sinapulo sa mga motorista na dumadaan sa bike lanes, So, the government is doing lots of things, both in engineering, education, and enforcement. Sa engineering, laki ng bilyon-bilyon ang ginastos na ng gobyerno para maayos ang mga bike lanes, maayos ang mga sidewalks, and maayos ang system in itself. Tapos, education, maraming mga campaigns na niraran. At of course, enforcement, maraming ini-encap, maraming hinuhuli na dumadaan sa bike lane na hindi naman dapat daanan. At mga sasakyan na lumalampas sa limits nila in terms of active mobility. So, bottom line, nagkakaroon ng chicken and egg situation. Nagkakaroon ng chicken. Sabihin nila, kaya naman ang bike lane sa EDSA, kaya dinadaanan ng mga motor yan. Kasi 1,700 laman ang motor, ang bike. Dumadaan sa EDSA everyday as compared to 170,000 motorcycles. Why is 100? So, there's really, what's 100 nga ba? So, kailangan dagdagan natin ng yung ating kampanya para maging panatag ang walking and biking. And one of the things that we can do is build a culture, and aside from that, concrete, dapat merong entry facility sa opisina. Hindi naman pwede yung pawis na pawis ka dahil nag-bike ka ng 2 hours. Bigyan natin ng emphasis, napahaba na pala tayo. Yung sinabi ni General Torre na i-build yung culture, no? Ibig sabihin, dapat maging mindset ng mga Pilipino, kung papasok sa trabaho, mag-bike na lamang o kaya lumakad kung practical para dito. No? Kasi ang problema talaga, mga tol, maraming mga Pilipino na ang lapit lang nung kanilang opisina. Ako, may personal akong kakilala na pwedeng lakarin pero nagga-grab pa. O, di ba? Kaya kahit ako, no? Pag ako po'y pupunta dito lamang sa may Santa Lucia, kasi nagbabago yung lifestyle pagka meron namang konting kaya, di ba? Yung mga hindi ko nagagawa before, para naman kahit paano makaginhawa sa akin, nagtataxi na lang ako o kaya nagga-grab ako, lapit po nito. No, yun dapat yung mabago sa mindset natin. Ako, on my part, kung tutuusin, hindi practical yon. Kasi unang-una, nagiging tamad ako. Pangalawa, magastos. At pangatlo, kung lalakarin ko lamang yan, which is ginawa ko minsan, almost 20 minutes yata ako naglakad, naka-live pa nga ako noon one time, makakatulong pa sa physical health natin, ano?
Kaya sana yun yung mga advokasya na maisulong ngayon itong si General Torres sa MMDA bilang General Manager, particular dito sa Kalakang, Maynila, na mabago yung kultura o yung paniniwala po natin about dun sa sinasabi niya na kapag ka sumasakay ka, nakakahiya kasi baka isipin ng tao kapag ka naglalakad ka lang, wala kang pera, mahirap ka, o, di ba? Ganon, mga ganong bagay-bagay. O, mamaya mga tol, sa susunod po na live streaming po natin, syempre, hindi ko pa alam kung anong topic natin. Ako naman, basta may makita lang akong balita, pag-usapan po natin. Pero pagka natuloy yung pagsasampa ng reklamo o kaso nito pong si Congresswoman Leila de Lima at Father Flaviano Villanueva kay Attorney Levito Baligod at sa 18 nagpapakilalang ex-Marines, baka yan po yung susunod po natin tatalakayin sa ating live stream. Sa ngayon, shoutout po sa 1,000 plus na manonood po natin sa ating mga YouTube channels at 50 plus na manonood po natin sa Facebook pages. Combine po yan. Baka magtaka po kayo, wala namang 1,000 nanonood sa YouTube channels no? 3 po ginagamit natin na channels, tapos 3 din po sa ating Facebook pages. Pwede nang gawin 5, hindi lang kaya ng aking StreamYard. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Shoutout po sa lahat po ng ating mga manonood. Muli po akong humihingi ng panalangin mula sa inyo para po sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kasama ng buong delegasyon ng ating gobyerno sa kanilang pagpunta officially diyan po sa Estados Unidos. Panalangin po natin ang kanilang kaligtasan at seguridad, lalong-lalo na sa ngayon mayroon pong gyerang namamagitan sa mga bansang Estados Unidos. Magkakampi po sila ng Israel at saka ng Iran at nadadamay na po ang iba't iba pang mga bansa diyan po sa Middle East. Sa mga nasa Middle East naman po, mag-ingat po kayo patuloy. Kung kayo po ay apektado direkta ng giyera at gusto nyo na pong bumalik dito sa Pilipinas, meron pong ginagawa ang ating gobyerno. Huwag po kayong maniniwala sa mga kasinungalingan na ipinapakalat po ng mga DDS. Ang gobyerno po natin gagawin ang lahat para lamang po masigurado ang inyong kaligtasan. Pero siyempre, hindi po hawak ng ating gobyerno ang mga bagay-bagay. Nakaangkla pa rin po yan sa sitwasyon. Kaya yung sinasabi nito pong si Sara Duterte na magpadala po ng eroplano doon, hindi po ganun kadali yun. Magtiwala lamang po kayo sa gobyerno at syempre samahan nyo po ng taimtim na panalangin. Maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat mga to. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.